I'm Grace Del Rosario and I'm the owner of Graceful Eats Sugar-Free Cakes. A brief background about my business. So, ang sugar-free cakes namin sa Graceful Eats, it started during the pandemic. Kasi nung pandemic, naka-close lahat ng mga events. So, walang events. And before, I used to be a bridal makeup artist. So, nung pandemic, nasa fitness tayo niya nung mga panahon na yon. So, we joined a certain contest, a competition. And nung time na yon, may mga family events kami, family gathering, na hindi ako makakita ng sugar-free na cake na masarap, ha? Yung masarap. Kasi ang mga nagtitinda before ng mga cakes nung pandemic is mga naka-low carb or mga naka-keto. And medyo hindi siya at par dun sa gusto kong lasa ng mga cakes. Kasi I grew up eating a lot of cakes. That time kasi, nauso din yung sushi bake. So, yun ang pinakaunang niluto ko na binenta namin ng family ko. So, dito lang siya nag-start sa bahay. We started Graceful Eats selling cauliflower sushi bake. So, nung time na yon, pandemic, nauso yung sushi bake. So, yun ang una naming binenta. Yun ang una naming ginawa from scratch. So, nagpapa-healthy tayo nung time na yon. And wala akong makita na sushi bake na walang rice. So, yun ang una namin ginawa. And then, nag-evolve na lang yung business namin into sugar-free cakes. Hi guys! Today, we're making cheesy tuna omelette. We need 1 can spicy tuna, eggs, mushroom, chilies, mozzarella, cheddar, and parmesan cheese, onion, and minced garlic. So finely mince lang natin ating garlic, chilies, and then thinly slice your onion. Mainit na ang ating pan, lalagyan na natin siya ng oil, and then magsosote muna tayo ng ibang ingredients. So pag mainit na ang ating wok, ilagay na natin ang oil at isunod na rin ang onion. So gusto ko kasi siya medyo crunchy pa ng konti. So hindi natin siya masyadong lulutuin. Isa natin ang ating garlic. Isaute lang natin ito for a few minutes hanggang maluto ang ating garlic. At maging translucent ang onion at pwede na rin ilagay ang ating mga mushrooms. Saute lang natin siya ng konti. And then we will season it with a little bit of salt. A little bit of pepper to taste. At isaute lang natin hanggang maluto ang mushrooms. Ilagay na natin ang ating canned tuna. So, ang canned tuna natin is very rich in protein, omega-6 fatty acids, and it's poor in calories. So, maganda siya talaga for yung mga nag-diet. I-break lang natin yung ibang mga malalaking pieces. Pag medyo natuyo na, pwede natin ilagay yung chilies. At imekos-mekos lang natin siya. Okay, pag medyo luto na siya, mamantika na yan ng konti. So, i-set aside muna natin siya kasi ilalagay natin siya dun sa eggs later. So, na-set aside na natin yung ating spicy tuna mixture. So, ngayon, pwede na natin i-assemble yung mismong omelette. Na pan na low heat, meron na tayong oil, tapos maglalagay tayo ng konting butter. So, kasi yung lasa ng butter, pagka gumagawa ako ng omelette. And naglalagay naman ako ng konting oil para hindi naman masunog yung butter natin. So, hanggang ma-melt lang. And then, itong ating eggs, i-beat lang natin together with a little bit of cream. Okay? Beat lang natin yung ating eggs. And, lagay na natin siya sa pan. So, dapat medyo mabilis ka dito mag-mix kasi madaling maluto yung ating eggs. So, pag medyo nabuo na yung ilalim ng eggs, we can now add the spicy tuna mixture. Ilalagay na natin yung tuna. Lagay natin siya dun sa gitna. Okay. Tapos, we will fold the eggs na para mag-close na yung omelette natin. Alright. Okay. So this dish, maganda siya para sa mga nagda-diet. So pwede siyang pang breakfast, pwede siyang pang light lunch or brunch. Pwede mo siyang isama sa rice o kaya sa bread. Pero ako, what I do, ano lang siya, plain lang siya. Kasi dahil naglo-low carb nga tayo, so hindi na ako nagra-rice together with this one.
So, ito na ang ating spicy tuna omelet. Tikman na natin. So, ito na ang ating cheesy tuna omelet. So, tikman na natin siya. Cheers! Gustuhan ko dito sa recipe na to is very high siya in protein from the tuna, from the eggs, from the cheese, and also from the cream that we used. So, tapos, may crunch pa siya kasi hindi natin in-overcook yung ating onions and ang ating mushroom. But you can roast the mushroom much longer para magkaroon siya ng medyo toasty taste. So, lagyan pa ng iba pang vegetables like bell pepper, carrots, potato. Pero since we like to stay in low carb, mushrooms and tuna lang tayo. So guys, thanks for watching and sana nagustuhan niyo itong niluto natin. Until next time, paalam!